Title: Ang Prinsesa at ang Palaka. Sa malayong kaharian ng Encantadia, may isang magandang prinsesa na nagngangalang Maria. Si Maria ay mayroong mga mata na parang dalawang bituin na laging kinikilala ang kanyang kagandahan. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay may masamang ugali. Siya ay palaging mapanlait at malupit sa mga tao sa palasyo, lalo na sa mga serbidor. Sa isang magandang araw, habang naglalakad si Maria sa palasyo, biglang may tumulak na isang palaka sa harap niya. Ang palaka ay kulay berde at puno ng kalakasan. "Prinsesa," sabi ng palaka, "ako'y isang mahiwagang nilalang at nais kong magbigay ng tulong sa iyo." Si Maria ay tumawa ng malakas. "Ha ha ha, ikaw, isang palaka ang magbibigay ng tulong sa isang prinsesa tulad ko? Huwag kang magpapatawa. Anong tulong ang maaari mong ibigay?" Ngunit hindi sumuko ang palaka. "Prinsesa, kahit ako ay maliit, may kakayahan akong baguhin ang mga bagay. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, maaari kitang tulungan na maging mas mabuting tao." Si Maria ay hindi naniniwala sa mga sinabi ng palaka, ngunit sa kanyang pagkabagabag, sinabi niya, "Sige na nga, subukan natin. Anong maaari mong gawin?" Binigyan ng palaka si Maria ng isang makintab na bola na tila isang alahas. Ito ay isang mahiwagang bola. Kapag hinagis mo ito at naging totoo ang iyong mga salita, magkakaroon ka ng pagkakataon na baguhin ang sarili mo. Si Maria ay napatigil. Ano kaya ang mangyayari kung itatapon niya ang bola at maging totoo ang kanyang mga sinabi? Sa isip niya, siya ay nagsalita, "Sige na nga, subukan natin." At inihagis ni Maria ang bola sa lupa. Agad itong kumislap at nagbigay liwanag na parang isang bituin bago ito nawala. Napalakpak ang palaka sa tuwa. "Ito ay isang simula, prinsesa. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito." Si Maria ay nag-isip ng malalim. Ano kaya ang mangyayari? Naging totoo kaya ang mga sinabi niya? Sino nga ba ang prinsesa at ano ang itinakda para sa kanya ng mahiwagang bola na iyon? Ang pagbabago ni Prinsesa Maria. Pagkatapos ihagis ang mahiwagang bola, hindi agad naramdaman ni Prinsesa Maria ang anumang pagbabago. Siya ay nagpatuloy sa kanyang araw-araw na gawain sa palasyo at tila ba walang nangyari. Ngunit isang araw, habang siya ay naglalakad sa hardin ng palasyo, bigla siyang nagulat nang makita niya ang palaka muling lumitaw. Ngunit ito ay hindi na may anyo ng isang palaka. Ito'y naging isang gwapong prinsipe na may berdeng kasuutan. "Prinsesa Maria," bati ng prinsipe, "ako'y nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa iyong kabaitan at pagkukusa na magbago, natupad ang mahiwagang bola." Hindi makapaniwala si Maria sa nangyari. Ikaw ba talaga ang palaka kanina?" Nag-angat ang prinsipe ng kilay. "Oo, iyon na ako. Ngunit ngayon, ako'y isang tao na handang magmahal at maglingkod sa iyo." Si Maria ay naantig sa mga salitang iyon. Ngunit habang sila'y nag-uusap, napagtanto niya na siya rin ay naging mas mabait at mas mapagkumbaba. Hindi na niya ginagamit ang kanyang kagandahan para apihin ang iba, at nagiging mas mabuting leader siya para sa kanyang kaharian. Habang ang mga araw ay nagdaan, lalong lumalim ang pagmamahalan nina Prinsesa Maria at ng prinsipe. Ipinagtanggol nila ang kaharian laban sa mga kaaway, at nagkaroon sila ng malasakit sa mga nangangailangan.
Ngunit isang araw, nagtungo sila sa kagubatan upang magbigay tulong sa mga hayop na naghihirap sa tagtuyot. Dito, natagpuan nila ang isang malupit na ahas na nagngangalang cobra, na handa ng sakupin ang kagubatan at pumatay sa mga hayop. Nang malaman ito ni Prinsesa Maria, tinapatan niya si Cobra at nagpasya na itaguyod ang kagubatan. Kasama ang prinsipe, nagtulungan silang ipagtanggol ang kalikasan at itaguyod ang kapayapaan sa kagubatan. Sa pagtulong sa mga hayop at pagpapakumbaba ni Prinsesa Maria, ang kaharian ay nagusbong bilang isang mapayapang lugar, at naging masaya at makulay ang kanyang buhay. Moral ng kwento, ang totoong pagbabago ay nagmumula sa puso, at ito ay nagdudulot ng pag-usbong at kagandahan sa paligid natin.